Sa puntong ito, makakasama po natin sa linyang telepono si FDA Deputy Director Lourdes Santiago. Ma'am, magandang hapon po sa inyo. Ay, magandang hapon din po sa inyo, sir. Dito po sa pagsusuri na ginagawa niyo po doon sa mga candy, mga usually gano katagal po ito inaabot bago po talaga madetermina kung ano yung maaaring nakalason doon sa mga bata po? Well, sa ngayon po, kasalukuyang sinusuri namin sila for microbiological contamination, kung sakaling yun man. Siguro hanggang Wednesday for the microbiological test, baka makapaglabas kami ng initial finding. Opo. Doon sa posibilidad na hinaluan po ito ng chemical, yun po gagawin niyo din po, ma'am? Actually, ang una talagang suspicion would be that of microbiological contamination. So kung sakaling hindi makita doon, then we will proceed to chemical test. Ang una talaga would be a suspicion of possible Staphylococcus aureus contamination. Opo. Ang ibig sabihin po nito, kumbaga talagang sira na, yung expired na talaga kung sakali pong dahil ito po yung priority na tinutungo o yung direksyon po ng unang-munang pagsusuri na gagawin ng FDA, ma'am, yung pagkasira ng candy. Base po kasi dun sa sintomas na ipinakita ng mga nakakain ito, nagsimula sa abdominal pain, diarrhea and vomiting. Iyon ay mga manifestation ng posibleng microbial contamination na nagsimula iyon from 30 minutes to 12 hours na ingestion. Yun yung incubation period. Apa. So kung ganon ang manifestation, then initially what would come out to your mind as toxicologists would be, it could be somehow relate to staph contamination. Staphylococcus na poisoning. Paano po, ma'am, ang sampling na ginagawa ng FDA para sa ganito kalawak na sakop nitong kaso na ito at sa dami po nung candy na ipamigay? Paano po ang ginagawa niyo rito, ma'am? Well, sa ngayon ay nagbase lang ang Food and Drug Administration doon sa mga na-i-submit sa aming samples ng Saturday galing dun sa Caraga region. So, yung mga yon ay i-analyze namin. And then, from Saturday hanggang ngayon, kasi nag-i-investigate dun sa mga sa manufacturing facility, we are also collecting samples and even the raw materials that they use for the production. Apa, so ibig sabihin, hindi lang po sa Caraga region gumagalaw ngayon yung FDA, kundi pati dun po sa pagawaan na nakabase po sa Davao, ma'am? Tama po? Opo. Dun sa Caraga ay yun ang management ng poisoning. Pero sa ngayon, ang ginagawa ng Food and Drug Administration kasama ng ating Philippine National Police would be to trace kung saan man yung possible sources ng produkto. Kasi nangyari ito dun sa parang may vendor na naghatid sa kung saang lugar ng pagkain at mula doon ay nagkaroon ng manifestation ng sakit yung mga taong nakakain ito. Apa. So, tama po, ma'am, na yung pong team ninyo na galing po dito sa inyong head office ay pinadala po ninyo sa mismong factory at mga ilang araw po sila magtatagal doon sa paggawaan ng candy na ito? Actually, hindi na kami nagpadala ng team mula dito. Meron tayong mga inspector sa bawat region. So, merong mga inspector dun sa Davao region na sila na yung magsisiyasat dun sa sila na yung mag-i-inspection dun sa facility. At kami ay constantly nagko-coordinate dun kasama na yung local enforcement agency. Apa. Maraming salamat po sa pagkakataon at makikibalita ulit kami sa inyo. Siguro sa Miyerkules po kung kailan may update na po dito sa inyong investigasyon. Si FDA Deputy Director Lourdes Santiago. Maraming salamat, ma'am. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo. Thank you very much.